Sa simula ng kasaysayan ng tao sa labas ng mga tarangkahan ng Eden, nagsimula ang isang bagong kabanata para sa sangkatauhan. Sina Adan at Eva, ang mga unang magulang, ay nagsimulang bumuo ng pamilya sa gitna ng pagsubok at pagsisikap. Dito isinilang ang dalawang magkapatid, si Cain, ang panganay, at si Abel. Kahit magkadugo, magkaiba ang pintig ng kanilang mga puso. Si Cain ay naging isang masipag na magsasaka. Sa ilalim ng mainit na araw, ang kanyang mga kamay ay naging magaspang sa pagbubungkal ng lupa. Samantala si Abel ay naging isang tagapag-alaga ng tupa. Sa katahimikan ng mga burol, natutunan niyang makinig sa tinig ng kalikasan at ng may likha. Dumating ang panahon ng paghahandog. Nagtayo sila ng mga altar upang magbigay-pugay sa Panginoon. Bawat isa ay may dalang bunga ng kanilang paggawa. Nag-alay si Cain ng mga bunga ng lupa, ang pinakamagagandang prutas mula sa kanyang ani. Ngunit sa kanyang puso may namumuong pagmamataas. Si Abel naman ay nag-alay ng pinakamainam na panganay ng kanyang kawan, isang handog ng pananampalataya at pagpapakumbaba. At tumingin ang Panginoon ng may pagsang-ayon sa handog ni Abel. Isang banal na liwanag ang bumaba mula sa langit, tanda ng banal na pagtanggap. Ngunit ang handog ni Cain ay hindi kinalugdan. Sa gitna ng dilim, nadama niya ang pait ng pagtanggi at ang inggit ay nagsimulang lumamon sa kanyang kaluluwa. Nagbabala ang Panginoon kay Cain, "Bakit ka nagagalit? Kung gagawa ka ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? Ngunit ang kasalanan ay naghihintay sa iyong pintuan." Hindi nakinig si Cain. Ang kanyang hinanakit ay naging lason. Isang araw, inaya niya ang kanyang kapatid na si Abel sa gitna ng parang. Sa katahimikan ng bukid, ang unang maling hakbang ng tao ay naganap. Dahil sa matinding selos, ang kamay ng kapatid ay bumangon laban sa kapatid. Natahimik ang buong lupain. Mag-isang naiwan si Cain sa gitna ng parang, nanginginig ang mga kamay sa bigat ng nagawang krimen. Muling narinig ang tinig ng Panginoon sa hangin, "Saan naroon ang iyong kapatid na si Abel?" Ngunit sumagot si Cain ng may pagsuway at kawalang bahala, "Hindi ko nalalaman. Ako ba'y tagapagbantay sa aking kapatid?" Dahil dito, pinarusahan ang lupa para kay Cain. Siya ay susumpain at hindi na muling magbubunga ang lupa para sa kanyang mga kamay. Ang bigat ng parusa ay labis para kay Cain. "Ang parusa ko ay higit pa sa kaya kong batahin," ang kanyang tangis sa gitna ng kanyang pagkakaluhod. Sa gitna ng katarungan, nagpakita pa rin ng habag ang Diyos. Nilagyan niya ng tanda si Cain upang walang sino mang saktan siya sa kanyang paglalakbay. Nilisan ni Cain ang harapan ng Panginoon. Naglakbay siya patungo sa silangan sa lupain ng Nod, isang lagalag sa mundong kanyang sinugatan. Ang kwento ni Cain at Abel ay paalala sa atin na ang inggit at galit ay maaaring sumira sa pinakamahigpit na ugnayan. Ngunit sa huli, tayo ang may pasya. Piliin natin ang magmahal, sumunod ng tapat, at maging tunay na tagapagbantay ng ating mga kapatid sa harap ng Diyos.